Okay mga bossing, ayan. So magandang araw na naman po sa ating lahat. Ito na naman tayo mga bossing. Welcome back na naman dito sa ating channel. For today's video natin mga bossing, itong pasyente dumating sa atin, Honda TMX Alpha. Okay, ang issue at problema ng unit ay hindi mapaandar dahil nawalan daw po ito ng kuryente. Okay, so sabi ni bossing, yung kanyang unit ay naka 4-pin CDI na. So, kinonvert na daw ng dating gumawa yung kanyang unit dahil humina na yung kuryente ng ating primary. Okay, so tama lang po yun. Yun yung magiging alternative na po pwede natin magawa kapag kaganyan nagkakaroon ng issue ang ating mga primary. So, dahil mas mahal ang ating stator type at mas mabilis bumigay yung ating stator type na primary coil. So, ang ginagawa ay minomodify, convert ng 4-pin CDI. So, pino-convert yung 4-pin CDI, hindi ibig sabihin sira na yung inyong CDI. Yung CDI po natin mga bossing, yan po ay primary type, kaya laan po natin papalitan ng battery operated na CDI ay dahil mahina na supply na nagsusupply na primary coil galing dun sa ating stator. Okay, so kung makita nyo yung CDI natin, nagkaroon ng bukol. So, ang CDI na ikinabit ay 4-pin CDI ni Honda 125. Okay, Syntengent CDI ito mga bossing, kaya dinala dun sa gumawa, pero hindi yung unang gumawa ang gagawa nitong huli. Kaso ang ginawa ay pinalitan ng 4-pin CDI na lipan. So, hindi nila mapagana yung 4-pin CDI. Ilang beses na pinalitan ng 4-pin CDI, hindi mapagana at hindi mapalabas yung stator. So, ang sabi ng mekaniko, possible sira ang pulser. So, dapat papalitan na ng buong stator. So, buti na lang at meron nakapag-repair dito, pinadala dito sa atin ng ating customer. At ayan, ito na mga bossing. Ito na, ayos na natin. So, bibigyan ko lang kayo ng tips and awareness kung ano yung po pwedeng mangyari gaya ng sa unit ni boss. So, ang nakakabit nga sa kanya ay 4-pin CDI ni Honda 125. So, kung ang ipapalit mo ay 4-pin CDI ng lipan, so hindi po siya magkakaigi. Dahil ang 4-pin CDI po ng dalawang ito ay magkaiba ang positive at negative pole sa ating socket. Yung pulser at saka yung ignition coil, so wala tayong magiging problema doon. So, parehas lang yon. Doon lang tayo nagkakaroon talaga ng problema sa baliktaran ng positive at negative ni Honda Wave 125 Syntengent at itong ating 4-pin CDI ng Lipan. Ayan. So, kahit anong gawin mo, kahit kung gagawin mo lang ay salpak kabit, talagang hindi mo siya mapapalabas ang kuryente. So, ang maganda dito, dapat kung magpapalit tayo ng CDI, dapat alam mo kung ano yung CDI na ikakabit at kung ano yung CDI na wiring diagram. So, kahit magkaiba, kung ano man ang CDI na nakakabit, at least basta alam mo kung ano yung wiring diagram, madali natin siyang madidetect. So, dito sa CDI ng Honda 125, itong bandang kanan, ito yung nagsisilbing negative. Dito naman sa bandang kaliwa, ito yung nagsisilbing positive ng ating positive pole ng ating Wave 125 Syntengent na CDI 4-pin. So, dito naman sa kabila sa ating 4-pin CDI ng Lipan, yung ating bandang kanan na nasa baba, yan po yung ating positive. At yun namang nasa bandang kaliwa, sa ibaba din, nakatapat, yan naman po yung ating negative. So, yan yung pagkakaiba ng dalawang CDI kung kaya hindi nila mapalabas ang kuryente dun sa ignition coil. Okay? So, yung ating sa bandang itaas, yung pulser at saka yung ating ignition coil, wala tayong problema doon. So, parehas lang sila. Doon lang talaga sa positive at negative. So, ito mga bossing, screenshot nyo na lang ito. Ito yung pinaka-wiring diagram na ginawa natin sa magkaibang CDI na parehas 4-pin CDI. Okay? So, kahit anong gawin, hindi nyo mapapalabas kung hindi nyo alam at kung hindi nyo kabisado kung ano yung wiring diagram ng mga CDI. Okay? So, dito naman sa ating 5-pin, ayan, okay pa itong CDI na to. Kaso, ang problema, kung ito yung CDI na gagamitin natin, dapat ay magpapalit tayo ng stator dahil mahina na ang stator ng ating unit na itong dumating. So, mahina na kanyang primary coil. So, mapapandar siya pero napakahina at kapag ka uminit na ng matagal yung unit, mamamatay na yung unit. Okay? So, ito mga bossing, testingin natin. Ayan. Pakita ko sa inyo yung umaandar na yung unit. Okay?
Okay, so ayun lang mga bossing, nawa po ay meron naman po kayong nakuhang idea at natutunan dito sa ating video. At kung meron po kayong katanungan sa inyong mga unit at sa inyong mga pagde-DIY, ayan, pwede po kayong mag-message sa atin dito sa ating comment section at pwede nyo rin po ako direct message sa ating FB page, ayan. So nagre-reply naman po tayo sa ating mga katanungan. Hanggat alam po natin at kaya po natin sagutin, kayo po ay aking tutulungan. Okay? So yun lang mga bossing, maraming salamat. So till next video po natin mga bossing. So wag niyo po sana kalimutan mag-like and share do sa ating video. At ayan, kung hindi ka pa namin subscriber, so ayan mga boss, baka naman paki-subscribe naman po na ating channel. At para maging updated ka sa ating mga susunod na video na maaari makatulong sa inyong pagdi-DIY at sa inyong pagtatrabaho. Okay, so yun lang mga bossing, maraming salamat. God bless po sa ating lahat and ride safe po mga boss.